Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Adjo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Biyernes ng unyan, Abril 19, taon 2024, mga tuga marinaaga po sa Saindo. Yaw naman kami para ihatod sa Saindo ang mga baretang amay. Maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo digdiansa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ari po digdi sa KM Kakampi Kamsur Studio sa Naga City. Kita po live na antabayanan on air sa 99.9 DWEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Siniban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Nadadala naman kami asinahin ng Jog sa paikan sa muing live streaming na FB Live sa pangaranggang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya para ko si Ken Parma sa lado teknikal, ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, erot ngunyan sa Rado Nacional, kinumpirmarkan Department of Migrant Workers na tulong Pilipino ang nagadan sa pagbaha sa United Arab Emirates. Sigun ki Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, duwa sa nagadan, ninuli sa suffocation sa laog kan sa idang bihikulo, darakang baha, bientras na ansaro managadan, huli sa vehicular accident. Duwa sa biktima, Pinay workers, mentras tanto ang saro, Pinoy. Siniguro man kang ahensya. Namataw sinda ni magkakarigong suporta asintabang sa mga binayaan na pamilya kan mga nagadan na OFW. Nagpaabot naman ang DMW ng pakikidumamay asin simpatiya sa mga pamilya asin partidaryos ka mga biktima. Sinabi ni DMW Chief Kakdak na 648,922 yung Pilipino ang nasa Dubai, alagad mayong naghagad pa na makapuli sa Pilipinas sa tao kang grabing baha. Erot gani, ang mga pag-uran ang pinakamakusog na namatian kang United Arab Emirates sa laog nin 75 taon na nagdara nin dakulang danyos. Sinisiguro man kan Department of Foreign Affairs na may contingency plans para sa overseas Filipino workers in kaso maglala pa ang sitwasyon sa Middle East. Ipinahay ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa ginibong pagtangog kang House Committee on Overseas Workers Affairs katagod kan na nagtitinding tensyon sa riyon. Sinabi ni De Vega, kada imbahara kang Pilipinas sa Middle East may kanya-kanyang contingency plans. Nagpaparagos ban ang pagrahay o pagpapakaray sa mga ginigibong pagresponde basado sa mga daging kaparehas na eksperyensya. Bakos naman, uday naman pigdital din ni Foreign Affairs Undersecretary Robert Ferrer sa rason na kaipuan mamantinir na confidential tanganing dahil na makompromiso ang seguridad ka mga OFW. Siniguro pa man na ang gigibo na lakdang may koordinasyon sa gobyerno ka mga nasyon sa sinampit ng riyon. Aramon kang Armed Forces of the Philippines ang implikasyon sa seguridad kang Pilipinas sa pagdagsa ka mga estudyanteng Chinese sa Cagayan na sumirikat na sa 4,000. Sa bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni AP spokesman Colonel Francel Padilla na dahil na pwedeng baliwalaon ang report na kadakol ang nag-aarabutan ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan, lalo na ang report na haloy na subot na ang makini sa saindang inaarkilang edipisyo asin hotel sa probinsya. Gustong maaraman kan puwersa militar kung legal mananggad na nakalaog sa Pilipinas ang mga estudyanteng Chinese
kung igwang mga magkakaligong dokumento asin student visa para makapag-eskwela sa sarong universidad duman sa Cagayan. Nakikipagtabangan naman sinda sa iba pang ahensya, partikularmente ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, asin Commission on Higher Education. Sigun sa report, kadaklan subot sa mga estudyanteng Chinese na naka-enroll sa St. Paul University sa Tuguegarao City, nagkukuha ng masteral courses, mentras tantong ang iba sa linya ng medisina, paborman sa gobyerno probinsyal kang Cagayan. Ang presensya ka mga Chinese uli sa nakakatabang subot ang mga ini sa saydang ekonomiya, pati naman turismo. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras siya tungod yan. Nagpapatari ng pag-asa sa mas mainit pang panahon sa mga masunod na daw kung saan kadakong na lugar. Ang pwede makamat extreme danger heat index o temperaturang abuton sa 52 degrees Celsius pataas. Kaya inaabisuan ang publiko, ibitaran na magparabalad sa init kang aldaw, hulita posibleng magdaraning heat stroke. Ang matinding init kang panahon, epekto kang pinagsarong El Niño phenomenon, asin man, tagalang. Sa iba pang detalles ka mga bareta sa Radyo Nacional, sinugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, pati mga lokal na gobyerno na tauwaning sarong bulan na plaso palugit bago darakupon ang mga e-trikes, e-bikes, tricycles, pedicabs, pushcarts asin iba pa mga kaparehas na sasakyan na nag-aagi sa mga national, circumferential asin radial roads duman sa Metro Manila. Sigun sa Presidente, kay puwan pa magtauning bastanting panahon para mapakusog ang information campaign na si maaraman kang publiko ang ban sa mga nasambit ng klaseng transportasyon sa mga mayor na tinampo duman sa Metro Manila. Alagan piglinaw kang Presidente, mantinidong bawal ang pag-agi ka mga e-trikes asin e-bikes sa mga piling mayor na tinampo basado sa MMDA Regulations Number 24-022 Series of 2024. Katuyuhan ka nasambit ng deadline o palugit, dahil na mo na titikitan, payo mo ng multa asin pag-impound sa mga madadakop na e-trike asin e-bikes. Kung paparaon man sila, iyan tangaling itukdo ang mga alternatibong tinampo na pwede ng gamiton asin pagirumdom sa mga motorista kang e-bike asin e-trike sa bagong patakaran para sa saindang seguridad asin tabang paggamit nin tinampo. Nagkasundo ang National Grid Corporation of the Philippines asin ang European Chamber of Commerce of the Philippines para sa nagkasararong advokasya sa paggamit ng renewable energy sa nasyon. Ang lakdang magindalan para maragdagan ang supply ng kuryente asin man energy generation. Ang pagpirma sa kasunduan pinaginutan ni NGCP President asin CEO Anthony Almeida, ECCP President Paulo Duarte, Florian Goti, Executive Director, Committee Co-Chairpersons for Renewable Energy and Energy Efficiency, Attorney J. Layog asin Ruth Yu Owen, Kat Baligod, Barger for Industry and Government Affairs asin Chen Niedercoat, Advocacy Officer. Sa parte kang NGCP, nagpromesa ini kan sa idang commitment, paggeya asin suporta para matrayumpong mangyari ang renewable energy projects. 13, makalampas ang alas 5 ni pag-aga at yan po ang tabayanan mag-report magaling sa tuwing mga pagiriba sa luwas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tugunan, inaalok ang Department of Justice ang mga otoridad kan Timor-Leste na tulos na pabalikiw na sa Pilipinas matapos na maarestar si dating Representative Arnolfo Teves Jr. Kasunod din sa nakalap na informasyon kan DOJ na nagbabayad sumuot ang aki kang kongresista dina sa 114,000 pesos sa mga miyembro kang Criminal Investigation Police sa Timor-Leste para matawan inining special treatment. Sa presente na sa pre-trial detention ang dating kongresista sa Bicora Prison. Matandaan kan Marso 21 kan marestar si Teves sa Timor-Leste matapos na ibugtak siya sa red list kang Interpol. Inakusaran kaya si Teves na iyon nasa likod sa pagganan kinegros Oriental Governor Roel Digamo kan nagtalikod na Marso 4 taon 2023. Kakampi Network News. Dinuli sa init kang panahon, apektado naman ang produksyon ka mga sugok sa nasyon, susug sa Philippine Egg Board Association.
Sigun sa presidente kang Igboard Association na si Francis Oyehora, nakakamati ng problema ang farm producers ngunya na tagilit hulit na nagluluyang magkaraka ng mga manok na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ka mga sugok asin pagsalit kaini. Nasambit niya naabuton sa 4.50 pesos sa good 5.40 pesos ang kada pinasok ang medium size na sugok. Katakot gani, uminabot naman sa danger level ang heat index sa 12 lugar sa nasyon. Sa good kasugma, susog sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAG-ASA. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:15, mga bareta hali ko niyan sa luwas, 4,600 na mga registrants. Bagong butante sa naga, pinapasararam na sa ERB hearing. Bareta hali ki Maiko Garcia. Maiko. Nag-agi na sa evaluation kang Election Registration Board o ERB ang nasa 4,600 na mga registrants bilang bagong butante sa Syudad Canaga. Yan si mga nagpa-register, transparency and other modifications sa peryodong Pebrero 12 hanggang Marso 26. Ipinahayag ni Election Officer Atty. Michael Julia na sa nasambit na panahon uminabot sa nasa 4,600 na registrants ang kineter kang Comelec Naga. Maiinaanda ng karikit sa naman ang nasabing numero pagkatapos kang evaluation kang ERB. Demanda ni nagsampulo sa disalaw kang ERB ka nasambit na hearing. Pero sinabi man ni Julia na dagos-dagos man giraray ang mga pagpaparehistro sa Comelec hanggang sa katapusan kang Setyembre. Mientras tanto, sa kulibat ni Julia, hasta kasugma mayo pa man ng Atty. Lenny na nagpasiring sa Comelec Naga para mag-file ng transfer of voting registration. Magali dyan sa Karangkang Magaraw, pasiring sa Monterrey Village sa Barangay Concepcion, Pequeña. May mga rumors kaya na si Atty. Lenny Robredo makakandidato bilang alkade kang Naga sa mabot na 2025 midterm national and local elections. Sa nakuatang info, halis sa mga rani kay dating VP, mga huring simana kang Abril, marehistro si Lenny bilang butante kang Syudad kan Naga. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alkalde Benguac ang Pasakaw Camarines Sur, labi-labi ang pasalamat asinogma sa nagdag na barangay sa Pasakaw na naideklarang drug-cleared gang PDEA. Mike Rabito sa report. Mana sa mga espuerso kang Philippine National Police sa baduan kan Pasakaw Camarines Sur sa suporta kan lokal na gobyerno kan Pasakaw sa pamamayo ni Alkalde George Bengua na ideklara na kan PDEA na drug cleared barangay ang Barangay Salvacion sa baduan kan Pasakaw Camarines Sur saro sa pinakahalangkaw na aplan barangay kan Pasakaw na drug cleared na pag-abot sa illegal na droga ninhuli kani si Alkalde George Bengua ang nagpahayag nin sa iyang kaugmahan asin pagpapasalamat matapos sa maideklara na kasudma dyan sa sangguniang panlalawigan na drug cleared na kan PDEA ang Barangay Salvacion, Pasakaw, Camarines Sur. Okay man, fulfillment man kita dyan ta UNC resulta ka mga maigot ang programang kontra droga no? Na gusto tang may mga barangay tadi sa Pasakaw drug cleared barang barangay na sinda sa pagmaigot na maging ang performance audit sa MPOC kasi sa record ba kita pig-audit dyan ang DILG. Parte kan naging magapahayag ni Mayor Jojo Bengua kaninian makaulay kan Kakampi mo patrol dapit sa pagkakadeklara kan Barangay Salvacion bilang drug cleared barangay. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:19 na ng pag-aga. Nagpapatarid man si Department of Interior and Local Government Secretary Binhor Avalos na aabuton ni sagod sa 1 million pesos abay gimulta ka mga operator ka mga kolorum na bihikulo. Uli kani, pinatabiran ni Avalos sa mga kolorum na sasakyan. Naday na magluwas, hulita sinisiguro niyang magkakadarakop amang ini asin may impound. Basado sa Joint Administrative Order Number 2014-1, ang first offense sa mga manadakop na kolorum na bus, papamultaw ng 1 million pesos. Mientras tanto, ang mga van as in truck may magkakarigong multang 200,000 pesos. Nasa 120,000 pesos man ang multa sa sedan vehicles o kotse
asin 50,000 pesos para sa mga kulurom na jeep. Sa second offense, pwedeng tanggalan ng Certificate of Public Convenience, idiskwalipikar bilang operator, ibali sa blacklist ang mga authorized units kang operator, asin tanggalon ang rehistro ka mga bihikulo kang operator. Ngunyan, nakasundo ang Department of the Interior Local Government, Department of Transportation, MMDA, para magbilog ng Joint Task Force na marunot sa mga kulurom na bihikulo sa National Capital Region. Pigbuyag-yagman ni Abros na pigsugo na sa inda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. resolbira ng isyo sa mga kulurom vehicles asing gibon subot ang gabos para mabawasan ang traffic sa Metro Manila. Sabi pa kan DIG Secretary na ang Joint Task Force makonduser ng road clearing operations asin mas papasinsun pa ang traffic management pati naman enforcement efforts. Ang mga member agencies man makakaigwa ng poder na magparawas ng notices of violation asin citation tickets. Erot kini, nagparawas ang DILG ni Memorandum Circular 2024-26 na sinusugo ang mga lokal na gobyerno na magpasar ng ordinansa na nagbawal sa mga kolorom operators na maggamit ng transport terminals. Dapat man siguruhon ka mga LGU na mga nag-uupira na public transportation iguang Certificate of Public Convenience alis sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Ipinalawanag ang sekretaryo na ang seguridad sa laban ka mga pasayeros ang gusto nindang mabantayan. Kampebrero, pig-report kan Department of Transportation na nakakolekta sila ng 19 million pesos gikan sa mga multa ka mga kulurom na bihikulo sa enterong Pilipinas na nasitar. Iapilar kang Commission on Elections Comelec sa Korte Suprema desisyon kanin na nagsasabi na ang full body nakagibo subot ng grave abuse of discretion kan diskwalipikaron ang service provider na Smartmatic bago pa man makapagsubiter ng anuman na bids para sa 2025 national and local elections. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, masulat sila ng motion for reconsideration sa sinambit ng Supreme Court ruling. Sa ibong naman ini, sinabi ni Garcia na ako rin ang nagkapirang parte kang ruling kang Korte Suprema kang Pilipinas. Ang sinasabi ni Garcia ang ginimong paglilinaw kan Supreme Court na de-apektado kang ruling ang kontrata sa vote counting machines na pig-award kan full body sa South Korean firm na Miro Systems para sa midterm elections. Paliwanag niya, ang sinasabi sa lamang kang Korte Suprema, pwede na magbalag Smartmatic sa mga masunod pang procurement kang Comelec sa mga masunod na eleksyon. Tinawandong pa rin Garcia na de-apektado ang integridad kang Comelec sa nasabit ng desisyon kang Korte Suprema kan Pilipinas. Network News. Alas 5:23 ang oras siya tungo niyan. Nagpapatarid ban ang Department of Health sa publiko laban sa kukuriyat na post sa social media na nagsasabing nag-oopersir ang ahensya ng libreng medical insurance. Sinabi kang ahensya ng sinasabing page, marino na fake, bantang ang anuman na affiliate links. Asin post, katakot gani, nagpapatarid ng DOH na may katampad na criminal charges kung magpapadagos ang papalakop ka mga nasambit ng peking post. Paragos man inabisuan kan DOJ o kan DOH ang publiko na magkuha sa laling informasyon sa mga lehitimong mapagkukuha ng kaniasin platforms aron kan pwedeng ma-access sa pagiring opisyal na links, social media accounts kan departamento. Kinakalkulan na sa 15 estudyante na irido matapos na mapatod asin buminagsak ang sarong hanging bridge. Karakteriko na paghapon duman sa probinsya kan Albay. Sigun sa report, papulio na ang mga estudyante gikan eskwelahan kan aksidenteng maputol asin buminagsak ang kawit hanging bridge sa barangay Itba. Pasado na 6 paghapon, karakteriko na Biyerkules. Masurti man ang mga biktima asin nangyari ang insidente lutide asin hababo sa laban ng tubig sa Kamanituhan River kan mangyari na sa bitang aksidente mentras gabos na silang gamit, gadget at cellphone nagkabarasa kan tubig dagat. Tulos man nagresponde ang mga otoridad asin inilaga ng mga biktima sa Manito Municipal Hospital. Ang kawit hanging bridge, suspension bridge, nagsusumpay sa manuan kan Manito asin nagkaberang Coastal Barangay kan kawit. Ini ang Kakampi Network News. Ini
Mientras tanto, ipinahayag ni Senador Francis Tolentino na dapat na maimbestigaran na maray kang Commission on Higher Education, pati naman kang Bureau of Immigration, ang nai-report na pagdagsa ka mga Chinese national sa sarong pribadong universidad duman sa Cagayan. Sigun kay Tolentino, anisay man na dayuhan na mapapatunayan imbulto sa Diploma for a Fee Modus. Dapat sa naman na sipaon paluwas ng nasyon o ipa-deport matapos kansilaron ang student visa. Kani, nai-report na dagsaan Chinese citizens sa Cagayan asin nag-eskwela sa pribadong universidad. Pirang lokal na opisyal ang nagpayag ng paghahadit muli sa mga impormasyon na nagbabakal sa naman ang mga dayuhan estudyante ng diploma sa sa kantidad 2 million pesos. Dagdag pa ni Tolentino, dapat manaramon ka mga otoridad ang rason sa pagkakapili sa Cagayan University kan mga dayong incheck na mag-eskwela sa sinambit ng probinsya. Ini ang Kakampi Network News. Pinanunsar kan Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR ang pagkakadesignar sa abogadang si Welma Isma bilang bagong presidente asin Chief Operating Officer kang ahensya. Nagsumpa na si Isma sa tubagan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang kasugmang Abril 18. Sigun ki Chairman Alejandro Tenco, dakulang asit sa PAGCOR si Atty. Isma uli sa mahiwas na eksperyensya kani sa gobyerno asin man sa pribadong sektor. Nagtapos si Atty. Isma sa Ateneo de Manila University asin naging miyembro kan Board of Directors kan Development Bank of the Philippines. Nagserbi man siyang enot na woman administrator asin chairman kang Subic Bay Metropolitan Authority. Si Isma nagsalida kay Atty. Juanito Sanosa Jr. na nagdimitir bilang presidente asin COO kan PAGCOR kalagtalikod na Enero. Oras ko niya matugang alas 5:27 din pag-aaga. Sa iba pa nitalas ka mga baretan dyan tungkol yan. Bareta pa sa Lado National Pamangkinaray. Inako ni First Lady Lisa Aranita Marcos na bad shot si Vice President Sara Duterte sa saya. Sigun sa primera dama, nakulgan siya hulit inakusaran si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sarong rally na bangag sa droga asin pigparangiritan sa raman kang Vice Presidente. Tinawan doon kang primera dama, nakulgan siya hulit gigibun gabos kan sayang agom na idepensa ang Vice Presidente alagad nginingiritan sa raman niya sa sarong rally mientras inapod na bangag sa droga ang Presidente kang Pilipinas. Ang sinasabi ni Lisa, yun ang nangyaring pre-rally sa Davao City kang ama ni Sara na si dating Presidente Rodrigo Duterte na nag-akusar kay Presidente Marcos na adik. Pigparangiritan subot ni Presidente Marcos anasampit ng akusasyon. Sapot man kung nag-cross the line si Sara asin kung posibleng may reconciliation ang simbag kan primera dama badsyat siya kay Sara Duterte. Batada na kay guwaring espekulasyon na igwan day pagkakaintindihan ang mga kalyado kang presidente huli sa issue kang confidential funds kan Department of Education kung saan si Sara Duterte Secretary kan DepEd. Sa katakod na bareta makatugang, habunang patulan asin dahin matauning anuman na reaksyon si Vice President asin Department of Education Secretary Sara Duterte sa laging mga payag ni First Lady Lisa Marcos. Kasunod ni kang erota payag kan Mrs. ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagkarunggayo ng kaigwain nining pagkasuya matapos na mahiling na nagingirit ang Vice Presidente kan mga tindir sa rally na pig-organisar kang ama kaning si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City. Tinawan doon kang primera dama, intero siya nakulgan matapos mahiling na garong-gayo pigingiritan pa kang Vice Presidente mientras na piglalastaran kang ama kaning si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batandaan, inot naman na inako ni Presidente Marcos na komplikado ang relasyon nindangon yan kan dating Presidente kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:29 po ng pag-aaga. Papanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, asin mga report natin sa mga paginiban nato sa lawas. Oy, Biyernes na ngunyan. Taplis kita sa Biyernes 13.
Petsa 12 na kan Abril taon 2020. 13 man sa kuya. 19. Ang sarong simana pala niyan. Abril 19 kita ngunyan taon 2024. Good morning sa mga nakantabay sa Moya. Diyan po sa 99.9 WEB FM Kamsur. Sa mga nakantabay sa mo sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Good morning. Good morning man sa mga taga-Naga City. Asin mga pagtraid na Panuan kan Camarines Sur, nakantabay sa 91.9 BBS FM Naga City. And siyempre sa mga avid viewers niya mo, pipira sa naman yan. Dahil ba kita nakikipagkumpetensya sa mga FB viewers niya. Good morning, thank you kasi nung paragos sa suporta, pakishare na lang para mas maiwas ang maabot ka sa tuyang amay na mga pagbabareta. Digdiyan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Network News. Balik na sa mga bareta pasarado nasyonal. Nabalang apat na flights kang gilatos na pasayro kanino Aquino International Airport Terminal 2 kan magkagwaling internet outage ang sarong airline. Uli sa kawaraling koneksyon, napilitan magamit ng manual check-in ang AirAsia Philippines sa mga pasayros kan domestic flights. Nagkausaba rin ng halabang pila asin pag-abala kan biyahe sigun sa Manila International Airport Authority nagpun sa Information Technology o IT asin telecommunication provider kan AirAsia Philippines ang outage kan day makakonek ang sa indang sistema sa server. Bayo ba na kan sila na flights huli sa nasambit ng insidente. Mientras tanto, nagkasundo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Prime Minister Christopher Locson na mas lalo pang pagkusugon ang relasyon ka Pilipinas asin New Zealand asin iangat ini sa mga paaging mahatod nin totoong benepisyo asin matulod nin parehong interes sa seguridad asin ekonomiya. Sa joint statement kan duwang leader, nagkasundo si Presidente Marcos asin Prime Minister Locson na mas paiwason pa ang kooperasyon sa ibang linya. Kabaligdi ang defense, security asin maritime cooperation, trade and economic ties, people-to-people connections, renewable energy as in climate change, pati naman regional and global development. Sinusugo man kan duwang leader ang sendang mga foreign ministers as iba pang opisyal na maglatag ng roadmap na masirbing geya sa paglalatag o pagmumukna ng mga comprehensive partnership. Kabaligdi ang pag-aangat kan foreign ministry consultation sa vice ministerial level asin ang pagkrear ng mga bagong mekanismo arog kan Joint Economic Commission asin Maritime Dialogue. Tinawan doon ka mga ini ang importansya kang karagdagan na visa facilitation sa pagkultaran kan Pilipinas asin man New Zealand. Kansilado, subot ang retirement benefits ni dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Dimos Tenis Iscoto matapos na sipaon sa pwesto kang Office of the Ombudsman daramang kan kasong korupsyon. Apor kayan, dahil naman pwede magtrabaho pa si Iscoto sa anuman na posisyon sa gobyerno asin ang sulamenting natipon niyang accrued leave ang saya makukuha. Napaganaman na sa 22 na payo ng desisyon na padrinuan ni GRAP Investigation and Prosecution Officer Juan Cesar Tirol II. Asin na porbaran man ni Ombudsman Samuel Martires na paturayan si Iscoto na guilty sa kasong grave misconduct. Ang kasong administratibo na kinakampang niya may pag-aaram sa pagbakal kang BIFAR ni mga communications equipment kan taon 2018 kung saan sinasabing dinuhulan subot ni Iscoto ni na paborableng kontrata ang United Kingdom Base SRT Marine System Solution Limited para sa pagsusupply ng teknolohiya asin equipment sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 1 na bistado bilang PELO Project. Mientras tanto, ibinasura man kang Ombudsman ang kasong administratibo laban kay dating Agriculture Assistant Secretary Hansel Didulo uli sa kakulangan ng ebidensya. Ibinugtak man ni Agriculture Secretary Francisco J. Laurel Jr. si Isidro Bilayo Jr. bilang officer in charge kang BIFAR. Sa iba pang detalles, pinahayag ang Bureau of Immigration na nasa lampas 400 na foreign nationals ang saydang binagat sin pinabalik sa nasyon na saydang pinagalian kanisa ng nakaliis na bulan sigun sa Immigration Protection and Border Enforcement Section kan Immigration pun Marso sa Abril subrikat sa 401 na makadayuhan ang saydang binagat para sa madabaybang pagbalga sa imigrasyon.
Kabali sa mga dayuhan na pinalayas dulo sa Pilipinas, iyo ang 254 Vietnamese national, 76 na Chinese as in 19 Indonesian. Nasa listahan man ang 17 Burmese, 8 Moroccans as in 4 na Ganyans. Ipinahayag ni BI Commissioner Norman Tansenko na ang paglangkaw kan exclusions resulta kang intelligence information na kadakol sa mga nasambit ng alien nagtatrabaho para sa mga illegal online gaming hubs digdi sa Pilipinas. Pigli daw man ni Tansenko na dinda tinatarget ang mga partikular na nasyonalidad alagad naglaom sa mga uso asin pagbubusisi kan datos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ganyan, alas 5:45. Pwede na magpasiring sa ariman na opisina kan Land Transportation Office ang mga driver na nag-expired ang lisensya pun Abril sundong Agosto taon 2023 para makapag-renew kang sa mga driver's license. Ini ang pig-anunsya ni LTO Chief Vigor Mendoza hulita available na subot ang mga plastic card license sa mga LTO offices, partikularmente naman sa Metro Manila. Piglinaw ni Mendoza na ang mga driver dapat mag-renew asing kuunon ang sa plastic license cards sa good Abril 30 tanganing dahil magkaigwa ng penalty. Sigun saya, na-deliver na sa LTO ang 1.6 milyon na plastic cards halis sa kabilugan na 3.2 bilyon. Kaya luway-luway naman nababawasan ng backlog sa mga driver's license na inabot sa 4.1 milyon. Piglinaw pa man kang LTO Chief na may talaan daw ang release kang license plastic cards na nganing day magdagsa ang kadakol na tao na mapila sa mga opisina kan LTO para digdig. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:46, iba pang bareta sa lado nasyonal. Kabali ang pangaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa listahan kang 100 Most Influential People of 2024 kan Time Magazine. Binibisto ang Presidente sa pag-administrar kani para mamantinir ang estado kang ekonomiya matapos ang pandemya, pati naman ang pagpapaangat kani asin ang pagpapabisto sa Pilipinas sa enterong kinaban. Narisaman kan Time Magazine ang isog kang Presidente kang Pilipinas sa paghampang sa isyu kang West Philippine Sea, partikularmente ang bayong pakimaanong pambubuli kan Chinese forces sa mga barko kan Philippine Coast Guard asin ang pagpapakusog kani sa alyansa sa Amerika. Apura sa Amerika, pinakusugman kang Pilipinas ang alyansa asin relasyon sa mga nasyon kan Japan asin Australia. Ang pangaran kang Presidente nakalista sa leaders category. Si Presidente Marcos, yung ikatulong Presidente kang Pilipinas na na-feature sa Time Magazine, enot si dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III kan 2013 as ikaduwa si dating Presidente Rodrigo Duterte kan taon 2017. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 oras siya tungunan. Sa mga bareta halis sa luwas, planong pag-utang kan lokal na gobyerno kang Pamplona sa bangko gagabiton sa pagbugtak nin pundo sa mga mayor na programa kan sa indang munisipyo. Bareta haliki, Mike Gravito. Inhuli naman sa subuot kaplanuhan kan lokal na gobyerno kan Banwaanin Pamplona, Camarines Sur sa pamamayo na Architect Mayor Dennis Imperial na urong pang pauswagon na paggobernar asin na pagkaigwa nin mga manlain-lain na pagninegosyo sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur asin urong pang mapakarhayan sa indang ekonomiya makapagabugtak nin mga economic enterprise na iyo ang madara ni naduga nga naganansya sa indang lokal na gobyerno pinagbarhay kan nasangguni ang bayan kan Pamplona, Camarines Sur sa pamamayon ni Vice Alcalde Jose Papabi na dugangan ang nainot ng plano na 180 million pesos na utang sa bangko gibuon ining 200 million iyang tanganing mapunduhan ang mga programa asin proyekto kan lokal na gobyerno kan Pamplona na mauot ipautob kan sa indang alkalde. Programs kan sa presidente nakatukaw na alkalde mapakaray po asin matawanan ni Marina Servisyo ang Banwaanin Pamplona ang numero 1 pong kaipuan mitigdi ng water system ining MRF facility sabot ini pong pinagrupo po sa magiging economic enterprise ining slaughterhouse na AA.
Parte kanaging magapahayag ni Municipal Councilor Alain Angeles dapit sa kapaliwagan kani kung taano takaipuhan magutang ang lokal na gobyerno kang Pamplona ning 200 million pesos sa bangko nagagamiton para sa pagpondo kan manlain-lain na proyekto sa Pamplona, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Sarong 30 anyos gadan kang ini tagaon duman sa Banwan kam Buhi, Camarines Sur. Report halikid Junel Cuba. Junel, go ahead. Gadan anda sarong 30 anyos na misis kana ini anda pagparatagaon kanda sa iya mismo nga agum duman sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur nangyari ana insidente bandang alas 12:58 ninda mag-uumagaon kan na sudma duman sa zona 1 barangay kan San Jose, Salay, Buhi, Camarines Sur. Anda biktima biga pisto nga si Mercy Palmiano Grotas 30 anyos mayagum residentes kan zona 1 barangay kan San Jose, Salay, Buhi, Camarines Sur. Mantang anda suspect digdi iyo anak sa iyang agum na si Julito Palmiano nasa tamang edad kana kapariyo nga lugar sa investigasyon kana mga autoridad nagkaigwa ninda diskusyonan ana mag-agum na napuli sa grabing kaanggutan kana nasambit na nga suspect na agum kaning lalaki tulos ining kuminuanin na sundang asin na pinagtaga-taga ana sa iyang agum na babae sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas dai pa na kontento ana suspect pig para saksak paman ana biktima nagresulta tanganing ini matumba asin tulos na bawian na buhay sa lugar kan pinangyarihan kan na insidente. Ang suspect mayo nin pakimano na nagdulag pagkatapos kan na insidente. Ana mga miyembros kan Philippine National Police kan Banwan kan Buhi, Camarines Sur ang nagpapadagos paman kan sa indang kinikipong investigasyon kung ano ang pinunan kan diskusyon kan mag-agum na nagresulta kan pagtatagasin pananaksak kan lalaki sa iyang misis nagresulta kan kagadanan kani. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, 40 units kang solar pump irrigations kang National Irrigation Administration iwawarak sa malibibang parte kan Kabikulan. Balita halik kay Maiko Garcia. 40 units na solar panel irrigation pump ang iwawarak sa bilog na Kabikulan, sigunyan sa Direktor kang National Irrigation Administration o NIA Region 5. Susog kay Regional Director Engineer Gaudencio de Vera, initanganing matabangan ang mga programa, lalo na sa init kang panahon asin apektado ang kadadagaan sa mga uma. Igwa ng mga nainot na natawanan kantong 2022 arog sa na dyan sa probinsya kang Masbate, Sorsogon. Asin sa pag-full launch kay ningon niya na taon, gabos sa probinsya sa Bicol matatawanan na ning siring na irrigation pump. Magpapadagos ang pagfunksyon ng mga pasilidad sa pagikang solar-powered energy. Digdi sa probinsya ng Camarines Sur, itatawang facilities sa mga lugar na sakop kang irrigators associations na recognize kang niya na syertong dakulang kagyanan, lalo na sa mga paraoma. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugang 7 minutos antes magkarasyente rin pag-aaga. Balik kita sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Kasunod ka mga kahaditan na ilulok ka nagkaperang sektor, ipinahig bangkang Commission on Higher Education na bukas ini sa anuman na investigasyon sa sumut paglangkaw kang bilang ka mga Chinese student duman sa Cagayan. Pininuman ni Ched Ukan Ched na pura sa St. Paul University Tuguy Garao. Mayong Chinese students ang naka-enroll sa iba pang public colleges as in universities. Hulita anasampit ang universidad sana anigwang autoridad na mag-receiving international students. Paliwanag ang hensya na inganyong mag-eskwela sa Pilipinas sa mga dayuhan na estudyante huli sa abot kayang dekalidad na edukasyon
as in English instructional medium na pigo-opresir kang eskwelahan sa nasyon. Erot kani inalok ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara ang Kamara na mag-conduce ng inquiry sa sinabitang issue ulit na nabubugtak subot sa peligro sa seguridad ang nasyon sa presensya kan Chinese student sa tao kang aggression kan sa idang nasyon sa WPS. Nakaresibi man subot ni ang kongresista ng report hali sa iyang mga pagriba na igwang 4,600 Chinese na estudyante sa sasarong pribadong universidad sana duman sa Cagayan. Sarong sovereign choice ang naging desisyon kang Pilipinas na pakusugon ang relasyon kani sa Japan at sa Estados Unidos, sabi kan Department of Foreign Affairs. Inalokmang kan DFA ang China na posisyon sa mga aksyon kani sa South China Sea. Kasibagan ni kan TFA sa pambabatikos kan China dahil para nahaloy na sa trilateral summit sa pagkutanan kan in the US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida as in Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkasaro ang tulong leader na ipahayag ang saydang serious concerns sa dangerous and aggressive behavior in South China Sea kan China. Erot kini kinontra ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang subot pagbilog ning exclusive circles in the region as in ang anuman na acts that is talk and drive up tension. Inakos naman ni Mao ang Estados Unidos na nakakabit sa Cold War mentality sa pagbabanta sa mga karibal sa pagining pagsarong puwersa sa regional allies kini. Mientras tanto, biga sabi kan DFA na nakakaraot man sa regional peace as in stability as in nagpapakusog sa naning tensyon sa iiriwalan na kadagatan ang naging lakdang kan China. Sarong grade 8 student o grade 8 student ang binadil sa payo mientras na naglalakaw palaog sa eskwelahan duman sa barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas kalagtarigod na pag-aaga. Dahil na naisalbar panimbuhay ang biktimang binistong si Jenny Balokwit, 13 anyos, estudyante kang Banyaga National High School at si residente ka nasabit ng barangay. Ipinahayag ni Police Major Broderick Noprada, officer in charge kang Agoncillo Police Station, alas 6 ng pag-aaga kang mangyari nasabit ng krimen. Dahil piguna ka mga tao na yaon sa pinanghirian kang krimen na babalilon kang suspek ang aki. Napiguna inda na mahatod sa laman inining estudyante. Bila na sa nang buminunot ni 9mm na baril. Asim pinaputokan ning sarong beses ang daragita. Balikas man nagdurag ang suspek matapos ang papabaril. Pinubusi sina ka mga otoridad ang CCTV footage sa lugar asin nagkukulit sila ding backtracking investigation para madeterminaran asin masusog ang pagbibistuhan kan suspek. Sinasabing tugang kang biktima na mayo sindang aram na nakaiwal ang daragita asin mayo malining na istorya sa sainda. Ang bira, pati aki pinapatulan. Si Police Cadet Maria Camille Cabasis ang top 1 sa 233 na graduado kan PNPA Layag Diwa Class of 2024. Siya man ang maresibining Presidential Campilan Award. Si Camille, sulamenting aki ni Edwin Asin Lucena Cabasis. Nagtapos siya ni cum laude sa Batangas State University sa kursong Criminology bago naglaog sa PMA. Naipasarman ni Camille ang 2019 board exam kan 2019 na sinaging top notcher sa Calabarzon o Region 4A. Takani maitulod ang sayang pag-ieskwela, naging working student si Cabasis. Durante kan siya nasa Koreo Pasara. Nagtrabaho man siya bilang photocopy operator na may sweldong 25 pesos kada oras. Apor kaya nagpabakal pa man si Cabasis ning siupaw tanganing pandagdag sa sayang gastuson sa sayang pag-ieskwela. Munyanal daw, iyong ika-145 pagkatapos Camp PNPA Layag Diwa Class of 2024 sa Camp General Mariano N. Castañeda sa Silang Cavite kung saan mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mayor na bisita. Sa mga ultimong bareta niya tungkol niya, bareta pa magrari sa Lado Nasyonal mga tugang. Para sa dating akbayang party list, Congressman na si Barry Gutierrez, posibleng masipa si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education sa pag-ako ni First Lady Lisa Marcos.
na budget ini sa iya. Naguruluwasan na subot ang pangit, sabi ni Gutierrez sa iyang post sa X na dating Twitter. Sinabi ni Gutierrez na sa tao kayang bilib man kinara siya sa lalawgon ni Sara na sa ibong kan gabos sa naiparaginibiter sa paiging miyembro kang gabinete. Dahil kani inako ni First Lady Marcos na nakul ganini sa pagpasiring kan Vice Presidente sa sarong prayer rally para kontraon ang charter change kung saan inapod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bangag kan ama kan Vice Presidente kan Pilipinas. Matandaan, ang ama kan Vice Presidente na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang nagapod ki Presidente Marcos na bangag sa sinambit ng prayer rally. Sa iba pang mga bareta niya tungkol niyang bareta sa Lado Nacional, nakakumpiskar ang mga tawan ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport nin sarong package na nagalaman ng 32 kilos ning shabu. Napagaraman na ininiklarang machinery muffler alis sa Zimbabwe ang laog kang package na nakumpiskar sa Pair Cargo Warehouse sa Pasay City. Nagsararam naman sa pag-ubusisi kang Customs Intelligence and Investigation Service, X-ray screening as in o kang X-ray inspection project as in K9 dog sniffing apora sa physical examination ang package. Nakipag-coordinate man ang BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency as in iya Inter-Agency Drug Interdiction Task Group. Kaya naristar ang babaeng consignee kan sinambit ng droga na nakakantidad ng lampas sa 218 milyon pesos. Maampang sa mga kasong pagbalga sa Customs Modernization Tariff Act as in Comprehensive Dangerous Drug Act na sinambit ng suspect. Sa ito yung mga ultimong baretang unyan, bareta pa magkara sa Lado Nacional. Sa tao ka nagpaparagos na aktibidad kan Mount Ruang sa North Sulawesi. Asin papaluwas kang mga autoridad sa Indonesia ng tsunami alert nulikan magkakasunod na pagsabog kang bulkan. Daw na nga aktibo ang bulkan kantupan 2002 na irestro na ang pinakauring pagsabog kani bago ngunya na Abril taon 2024. Asin huli sa volcanic island asin sa tao kan dagat ang lugar kung saan manunuparan ang bulkan. Nagtaas ang gobyerno din kan nasyon ng tsunami sa mga pagtraid na lugar, lalo na sa mga nakakamati ng paglinog. Ulit mayo mga nag-i-star sa mismong isla kang bulkan, mayo man nangyaring pag-aabala sa anumang na operasyon sa isla. Mientras tanto huli sa Manado City, ang kabisira kan North Sulawesi na iyon probinsya kan sinabit ng volcanic island. Katakot gani, dahil man gayo, nakaalarma ang sitwasyon kang bulkan, ulit mayo man gayong epekto sa western region kang Indonesia, asin mayo man mga Pilipinong apektado sa pagsabog kan sinambit ng bulkan. Ini ang Kakampi Network News. Oras na kunya mga tugang, alas 6:03 ng pag-aga. At yan, maparago sa mga bareta sa Kakampi Network News, ngunyan pong Biyernes. And antabayanan po ang mga bareta ang iatod ka sa ito mga Kakamping Radyo Erot mga bareta. Halin dyan sa Ringconada area, sabay kan WEB-FM Kamsur. Mga bareta ang iatod kan KM Kakampi naman sa Partido area. Asin mga bareta ang tinipon man kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. Balik kita sa mga baretang unyan, aramon tala mga baretang ihatod ka mga Kakamping Radyo. Erot mga bareta sa halis sa Ringconada area, sabay kan DWEB-FM Kamsur. Nasa linya ngunyan, Benny sa Ditsana Desena.
DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalles kan mga barata. Halidig sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo na kakambi mo pa. Saro na namang dakulang medical mission ang nakatala na gibuon sa sarong Banuan. Digdi sa Rinconada sa masunod na semana, partikularmente sa Abril 27, 2024. Asinin mapon alas 8 ng paggaga sa Paseo del Sur Reception Hall sa Barangay Lourdes, Sitio Hinulid, Buhay Camarines Sur, ang magtatarabangan asin mga imbuelto sa nasabi ng dakulang medical mission na dakulang tabang sa nasabi ng Banuan, iusin na Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte, Congressman Elray Villaferte, siyempre ang alkalde kan Banuan na Buhay, na si Mayor Ray P. Lacoste asin ang punong barangay kan Barangay Lourdes na wayang bako ng aki ni Mayor Ray Lacoste na si Ralph Gregor Lacoste. Yaon man siyempre ang konseyo ng barangay kan Barangay Lourdes. Katuwang sa nasabi ng kadardagulang medical mission, iyon Caferte Medical Team, si Kagawad Casimonte Martinez, saro sa mga members kan Team 1 Buhi, ang nagpalayog ng pasasalamat sa mag-arama na si Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte, asin man Congressman Elry Villaferte ninhuli sa pagpaonra kan sa ng kahagadan na magkaigwa kan sa ring dakulang medical mission magigiramduman ang Caferte padagos ang pagsikibo ng medical mission urog na digdi sa ring kunada na kung sayin haros ang gamos na Banuan digdi sa ikalamang distrito Camarines sa Camarines Sur ang nalibot na asin uro-trong pinagbibiltadahan kan Caferte. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, maswerte ang mga taga-syudad ng Iriga Hulitan sendang nakatukaw na alkalde na si Rex Cuba Arriba Oliva bakong mga personal na interest ang pinag-aasikaso, pinag-yenot, invest ang interest kan gabos sa sektores kan sosyedad. Ini ang ipinahig kasudman ni Executive Secretary de Mayor Jor-El Caayaw kan makaulik kan DWB Kamsura. Sigun kay Caayaw, patunay sa na ini na ang sendang alkalde ginigibo kung ano ang mga sinasabi na gigiboon para sa sayang mga konstituentes o sarong alkalde na inapod na who walks the talk. Tinawang doon ni Caayaw na kung ano ang mga sinabi ni Oliva kan panahon ng kalampanyahan na udama watak, udama tagak, nagluluwas na bako sa nening sarong mantra bako sa nang tataramon o buladas, alagad, nangyayari na asin saro ng realidad na namamatian kan mga taga-syudad ng Iriga saro pa sa magayon sa Arriba Administration sigun kay Caayaw. Iyon pusog na suporta kan lambang pag-iriba sa City Hall kay Bana Sinda Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat asin mga city kagawad ng mga members kan Team 1 Iriga. Napakong swerte, taka natin local chief executive, taka natin alkalde, doon yung personal na interest apig una. Kung kaya intereses, kamamin na sektores, amo na nga ipagsasabi ko, Mayor Rex, walks the talk. Kung uno po sa sinabi niya, kung panahon ko kampanya, na damawatak, damataga, doon sa napading mantra, doon sa nading abilin, kundi this is already happening and this is already a reality. Little by little man po, namamatian man po ang mga syudadano and magayon nga nito kading Arriba Administration is nababayad po suporta kalambang pangkiriba po sa di City Hall, Ulti Mayor Rex, and of course, suportado man po ka kanatang very active man po na City Vice Mayor na bago nga nito nag-end sa Ligaspi, Sapo, nagbisita po kay Banan sa iba't mga konsehales. Parte ng mga naging payag ni Executive Secretary to the Mayor Jor-El Caayaw sa entrevista kan DWEB Kamsur. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yunan mga bareta, halidig sa DWEB Kamsur, ini ang sadit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Thank you, Benny, mga bareta dyan sa Rinconada. Alas 6:14 oras yatong dyan. Isunod na bareta halis sa partido. KM Kakampi Partido. Kay baran naman si Rene Orellosa. Partido. Nilo Riana, go ahead. Nilo. Masa partido. Alam na natin natin maglusot ang mga bareta halid sa partido area sa paikan KM Kakampi Partido, and after that, ang tabayanan po mga baretang tinipon na sinihatod kan BBS FM dito po sa Siyudad Naga, kunyan po Biyernes. 19 na bulan na Abril taon 2024, mainito na po ang panahon. Araw kan mga forecast, tigalaw man na matindi pa ang heat index.
sagod sa katapusan asinbayo, kaya pinapalagay niya ito sa mga kabayan na magparabatad sa sirang kang aldaw ta grabeng init. Nasa linya na. Okay na, Ken. Kung nagandabay niya sa partido, pakiayos ka sa silong signal, tanganing dire-diretso sa sala sa mga bareta. Dili po sa Kakampi Network News, Gunyampung aldaw na Friday. Kakampi Network News. On negative paglan, Ken, diretso na kita sa BBS siguro? Ken? Diretso na sa BBS? Kung ang partido pero may problema. Aramon na mga bareta, halis sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Nasa linya mo niyan, Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakaming Jun. Uya man ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa satuy nga mga barata sa lado lokal. Sarong kasunduan ang pinagarusnusan kan na TISDA DSWD asin man kan National Irrigation Administration na Bicol tanganing bagsarong puwersa para man sa mga nangangaipong mga Bicolano. Orog na digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Nangyari ang sarong kasunduan sa pagultanan kan Technical Education and Skills Development Authority o TISDA, Department of Social Welfare and Development, DSWD asin ang National Irrigation Administration o NIA Bicol sa pagpapakaray kan mga training kan mga Bicolano sa enterong Bicol Region. Basado sa TISDA Bicol Regional Director Arky Grande, papanginutan ngunyan kan na TISDA Bicol ang pagdulnin asistensya sa paagiman kan mga programa asin serbisyo na idindol kan nasambit ng ahensya sa paagi kan na pagperma kan sarong Memorandum of Agreement. Digdi pinaglalauman na mataunin tabang sa lado kan livelihood, basic social services asin assistant program kan TISDA Bicol sa manlaylay ng mga Irrigators Association na sakop sa interong Kabikulan. Initangani man na matabangan na makabawi na mga parauma sa interong riyon sa epekto na bunga kana namamating El Nino. Siring man preparado magtabang sa pagdulnin suporta na TISDA Bicol sa DSWD Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Bicol sa irarom kan Bahay Pag-asa. Pinaglalauman na makapagtatabang ini asin na makakapag-inkaminar nin manlaylay ng mga skills training ang TISDA para man sa mga jóvenes minsan ng mga ini naligaw ka na sa inda mismo nga landas sa inda nga mga buhay. Pinaglalauman na dakol na magtatarabangan ng mga Bicol o matatabangan ng mga Bicolano sa paagi kan na lindung kan na TISDA Bicol, NIA Bicol asin man kan DSWD. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. And sana Isidro Pumping Station na balik na sa operasyon kasudma asin piglalauman na mga katabang sa kakulangan kan tubig digdi sa laog kan Naga. Balik na ada operasyon kan San Isidro Pumping Station pagkatapos na iniipa sa irarom sa giraray na pagpalya kanin ninuli ka na init na panahon asin na dagos-dagos na pag operar ka na makina. Pigkumpirmar iyan ni GM Jun Mungguso kan MNWD ka na sudma asin na piglalauman na makakatabang na iniya sa kakulanganin supply nin tubig sa laog kan na Syudad Canaga. Piglalauman naman na makakabalikman ang operasyon kan Kararayan Pumping Station asin pighalat na sana ang resulta kan eksamin kung may bakterya anasabit ng tubig antis na ibalik liwat ang operasyon kani. Anduang nasambit ng pumping station an may pariyong kapasidad ni na 50 litros kada segundo. Asin iyon niya ang pinakadakudang pasilidad sa enterong pumping station na pinag-ooperar mo niyan kan MNWD. Ta iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. LTO na agad dinagsa kan mga mako akan plastic license driver card. Buyit Paderes sa detalye.
Nagbigyag sa akan ang LTO laga kan mga makuha kan driver's license plastic cards. Ini pagkatapos na i-anunsar ka National Office ang pagpuon kan pag-distribuer kan sinambit ng ID. Sigun sa impormasyon, aabuton sa 5,000 allocated sa LTO laga kan National Office. Nagpo na pag-distribuer ka na kaagi pang Lunes asin sagkod sa oras na ini. Dakol na ang naghahalat ng mga tao para magbukas ang sinambit ng opisina. Sa ngunyan, mayo pa man abiso kung may mason pang plastic cards. Inot ng sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na masisimbagan kan bagong batch plastic cards and backlog sa plastic printed driver's license. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PNP sa Banuan Ocampo Camarines Sur iguanam nin person of interest sa paggadan kan 18 anyos na daraga o kaisminda sa detalye. Pinag-kumpirmar kan Ocampo o kan PNP Provincial Command na nag-report na sa sindaan na PNP Ocampo. Asin iguana sindang pinag-susugan na person of interest sa pagkakakuang gadan sa sarong 18 anyos na daraga dyan sa Barangay Hipago, Ocampo, Camarines Sur na konsahin na nasusugsubot o nagkaigwasindanin na lead ning huli naman sa pinakahuring conversation oras na nag-uurulay ang sinasabing person of interest siringman ang biktima bago pamako ang gadan ang nasambitan ng insidente ang padagos pang pilag-imbisigaran kan mga autoridad mantang sa mga panahon subot na ini pinagahalat pa ang resulta kan examination kan suko siringman kan forensic na yaon digdi sa syudad ni Naga. As of now po ma'am, wala pa pong result yung kinandak na autopsy. Waiting pa rin po tayo ng feedback or ng result from forensic units. So as long as na magkaroon na po ng result yung autopsy na kinandak po doon sa cadaver po, we will update po. May person of interest naman? Partihan ka naging pahayag ni Police Major Maria Victoria Abalaing tagapagtaram kan PNP Camarines Sur asin sa dailang subot maloy magkakaigwa na sindanin na mapapadalian na pagresolba kang kaso ning huli naman sa conversation sa nanako sa iyang salo cellphone kan biktima. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, mga parauma sa Camarines Sur naglalaom pagiraray kan paglangkaw kan presyonin paroy. Daryl Banya sa detalye. Sa palio kan dipisil na kamugtakan kan pagbuhay kan mga parauma digdi sa Camarines Sur, madagos sila sa paghinguwa na makatanom nin paroy. Maski nga ni lugi sa presyohan kan kada kilo ka ini, ninhuli sa babang presyo kan barakalan nin paroy digdi sa probinsya, alagad nagalaom ang mga ini sa paglangkaw kan presyo kan paroy. Dahil pa sana nahaloy inaprobaran kan NFA Council ang paglangkaw sa presyo kan kada kilo kan paroy, maawot ka ini na mapalangkaw ang buffer stock kan ahensya asin maging competitive ang presyo sa merkado. Sigon ki DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ilalangkaw sa 23 hasta 30 pesos at kada kilo, paghali sa 19 hasta 23 pesos ang alang, asin malinig ng paroy. 17 man hasta 23 pesos ang kada kilo, paghali sa 16 hasta 19 ang preskong paroy. Alagad, ipinahayag ni NFA Camarines Sur OIC Marvin Ciudadano Malabanan na sa presente pigaplansya pa ang guidelines sa pagpautob kan mas halangkaw na presyo. Ang paglangkaw subot kan bakal kan NFA nin paroy, posible man ang paglangkaw kan presyo kan traders na dapat subot dahil naman maglangkaw ang presyo kan bagas sa merkado. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 133 na pamilya ang naggraduara sa Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace duman sa Banuan kan Lupik Camarines Sur. Kaanda tinawan in honra ang nasambit na mga pamilya sa selebrasyon kan Pugay Tagumpay 2024 na organisar ka na Department of Social Welfare and Development DSWD presente sa nasambit ng okasyon sa paggraduar kan 133 na mga pamilya na miyembros ka na for peace iyo anda
personay kan DSWD Provincial Operation Office Camarines Sur Wanda sa paagi manyanda ni Misa Arlinda Pabillari SWO for Provincial Link. Naghiras kan sa indang eksperyensya ang nagkaperang mga benepisyaryo kan porpis kung paano nakatabang ang programa sa pag-aral daw nindang pagkabuhay. Nagpaabot man nin na apresasyon na asin na suporta ana opisina mismo kanda DSWD Regional Office number 5 sa mga naggraduar asin nagpayag na sindaan na matatabangan paman giraray alagad bako na kan programang porpis ninulit na graduado na sinda kundi kaniba pang mga programa na itatao kanda opisina kan DSWD. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninhuli kan grabing init kan na panahon, nagsagibo kan na watering operation, ana mga miyembros kan Bureau of Fire Protection sa laog kan Naga, pinagkondukta ninda ang watering operation sa duwa sa mga forest in our mides project site. Ginibo ini kasud mga pagkaaga ana nasambit na nga sites iyo mismo ang Miyawaki Forest na yaon dyan sa sarong bang o na yaon dyan namumugtak sa sarong Bangi Forest Park sa Villa Sorabilla Open Space kada Barangay Concepcion Grande asin na Old Balata sa dam site. Padagos ada pagingua ngunyan kada Bureau of Fire Protection na matabangan na ipreserba ana mga tanom asin mana ana mga kahoy na pigataranom na nangangaipong niyan ni na pagbububo sa paagi kana mga fire truck na Bureau of Fire Protection sindaan padagos na minasumpit nin tubig sa nagkapirang mga lugar na kung saan igwanin mga tinanom na grabe ng apektado kan init kan panahon. Yan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Kakampi Network News Network News. Thank you, Junel. And sa mga pagiliba halid dyan sa BBS FM, oras siya itong kanyang batugang alas 6:28. Balikan ta mga bareta naman sa partido, sabay kan KM Kakampi Partido kay barata naman si Nilo Riana. Nilo! Salamat yun, uyamanan mga bareta, gikanigdi sa Kakampi Partido. May kabilugan na 1,915 mga households ang nabiyaan na naman kan food pack distribution asin non barangay visitation na ginibukan na Gobyerno Provincial kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte sa Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur kasugmang maghapon. Kaya riba ang Timbuan Lagunoy sa panginot ni punong barangay Bebot Bona, siringman ang nabisitang bagong amigo kan partido na si Marco Gumabaw. Inot na pinagbisita kan grupo iyon barangay kan Himagtukon na igwan ng 366 na household kasunod ang kanyang barangay Gubat na may 212 household. Sipigya sunod ang barangay San Rafael na may 562 na household asin Agkatan na may 665 na household. Labi-labi ang kaurugmahan kan mga residentes kan sinambit ng mga barangay na personal na nahiling ninda asin man na ubaga man nahiling kung saan nahiling sa nasubot ninda sa telebisyon asin sa pelikula si Marco Gumabaw aragad kasugma na personal na nindang nahiling. Susugpas sa pahayag bang kan mga pag-iriba sa sinambit ng barangay visitation garunggay subuot dahil napapagal sa pagbisita sa mga barangay. Si Gumabaw dinhuli ta halos oral daw nag-iiba ini sa mga barangay visitation lalo na hindi sa laog kang partido area. Sigun man ki punong barangay Bebot Buna naging inspirasyon urugna kan mga kahuwenan si Marco Gumabaw dinhulita mayo subot sindang barangay na pinagdubanan na dahil nagkurbungbong asin na dahil nagsasarabatan ang mga tao siri man nagkakaserbot urugnaan mga huwenes na makarani asin man makapagpapicture sa sinambit ng bisitang amigo kang partido. Mientras tanto katakod kaya niliwat na pigya pasalamatan ni punong barangay Bebot Buna sinda Governor Luigi Villaparte asin man Congressman Elry Villaparte kan Timbuan Kamsor iyan huli man kan padagos sa suporta asin ayudang itinatao sa Banuan in Lagunoy, Camarines Sur.
Yan, plus tanto sa pambareta sa lado lokal, serbisyo karaban, paragos na ginigibo sa mga barangay, kampanwaan ng Tinambak, Camarinesura, sa report ni Dads Prado. Ang lokal na gobyerno ka na Banawaan ng Tinambak, Camarinesura sa pamamayo ni Mayor Wiltoy sa pagkipagtabangan sa Department of the Interior and Local Government, DILG, Philippine Army, as in Philippine National Police, kairiba ang maniba-ibang mga insyas kan gobyerno, pinaglansal ka answer yun na serbisyo caravans, na ginigibo sa Mandainline na barangay kan sinambit ng Banawaan kung saan ini, pinauna ang kaso udma, Abril 18, 2024. Ang primerong aldaw ka na karaban ginibos sa barangay San Ramon kung saan naging matrayempo, asin pinag-atindiran man ka na mga residente sali sa mga pagtarain na barangay. Ang serbisyo karaban nagkataonin mga programa, proyekto, mga aktibidades, asin mga serbisyo na itinataong libre sa mga residentes kan barangay San Ramon, asin pagtaraid ng mga barangay, kabalidigdi ang mobile birth pre-registrations, mass wedding registrations, registration of large cattle, pag-issue din na sidula, medical and dental check-ups na itinatawag ng Municipal Health Office sa panginot ni Dr. John Paul Riason, asin man kan Kapwerte Women's Wellness on Wheels, kan gobyerno provincial kan Camarinesura na pinanginutan ni Governor Luigi Villaperte. Sa nasambit ng aktibidad, nagkaigwaman ni na constructive discussions dapit sa mga development plans para sa mga barangay kan San Ramon, barangay Pantat asin kan na barangay Sagrada. Sa lain-lain na ahensya na gobyerno, kabali padigdi ang National Irrigation Administration niya, Department of Science and Technology asin Department of Labor and Employment duli, na nagkondisyon ni na informative lectures, tanganing nga maipaabot sa mga residentes ang sa mga programa, asin itinataong serbisyo. Ang serbisyo karaban na pinaunahan kasudma, ini matapos sa Abril 30 presenting taon. Yan tanto, ngunyan na aldaw, nakatalaan na gibon ang serbisyo karaban sa barangay Magsaysay. Ang inisyatibong ini may obeto kaya katuyahan na darawon ang mga serbisyo ka na maniba-ibang egzas ka na gobyerno nasyonal na maging harani sa mga tao. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Yan, tras tanto sa sarupang bareta sa lalo lokal, pagkatapos kan higot na deliberasyon kan Regional Oversight Committee kan PDEA asin man kan PNP, dagos naman na pinagdeklarang drug o municipal drug cleared banwaan ni Sangay Camarinesura. Kasugma ginibuan sinabit ng deliberasyon kung saan yaon asin presente ang mga haralangkaw na opisyalis kan PDEA Regional Office asin man PNP Provincial Command sa panginot ni Police Colonel Julio Cesar Domingo ang Police Provincial Director, pati naman kan PNP Sangay asin iba pang mga personahe ang deliberasyon na ginibuman sa Sanggunang Pandalawigan kan probinsya ng Camarinesura o Session Hall kan Sanggunang Pandalawigan duman sa kaddan na pili Camarinesura asin man dagos naman na pinagdeklara ang sinabit ng banwaan na sarong drug cleared municipality. Iyan pagkatapos man kan ang interong distributing mga barangay kan banwaan ni Sangay Camarinesura ang nadeklara naman na barangay drug cleared basado man sa verifikasyon kan drug free o na drug free sa paagiman kan Board Resolution number 4 series of 2021 ang barangay drug clearing program ginibo asin man pinag-iskusar kan PNP sa banwaan ni Sangay Camarinesura. Iyan tangani sa naman na makabali naman sinda sa pagdideklara bilang sarong drug municipality ang sa indang banwaan igdi sa partido. Nagkakapira naman ang mga naideklarang drug cleared municipality kung saan kabalidigdi ang banwaan ni na presentasyon Camarinesura, Goa Camarinesura, asin man na mismo ang banwaan ni Sangay Camarinesura. Iyan tabi yun ang katerpunan man ken mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido. Para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riana, maray na aga. Ini ang Kakampi Network News. Thank you, Lilo. Makapagribar dyan sa KM Kakampi Partido, alas 6:34 na ngunyan. Babalik kami sa mga ultimong bareta at Kakampi Network News. Narakatod sa kabilugan na 3,328 na kaso sa interim kamikulan po na magbungkar ang sinambit ng pandemya. Alagad sa pinakauring report, 46 ang bagong kaso ngunyan, kaya nagtotal ni 643 ang aktibong kaso. Bayuman bagong binawi ni buhay huli sa COVID-19.
sa report kan DOH ang kumpirmadong nairehistrong kaso sa Bicol Region sumikat na sa 4,139. Kung saan 643 digdi ang aktibong kaso ngunyan. Asin 3,328 man ang naka-recover na. Asin 168 ang total kang binawian ng buhay. Sagkod kang Enero, ang Camarines Sur ang may na-report na 1,087 total confirmed case. Ang Albay, 516, Basbati, 616, Sorsogon, 496, Camarines Norte, 160, asing Catanduanes, 148. Ang Legazpi City may 426, mientras tantong 684 man na kaso digdi sa Syudad Ganaga. Mientras tanto, may 6 na pasyente gikan sa Quezon Province na tested asin confirmed na positive sa Bicol Region kung saan 4 sa mga ini may active na infeksyon asin saro ang naka-recover asin saro man ang binawian ni buhay. Ang DOH padagos nag-apilar sa publiko na maglikay hulita buhay pa ang COVID-19. Hinurot ni Congressman Elry Villaferte kanikinuan distrito kang Camarines Sur na pamayo ka National Unity Party ang importansya kang pagsuporta kang gabos na Pilipino ki anda suporta kang gabos na Pilipino ki Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing protehiran ang teritoryo ka nasyon basado sa international law asin sa tao kang agresibong lakdang kan China sa West Philippine Sea. Suportado ba ni Congressman Elry Villaferte ang multilateral approach ni Marcos tanganing mamantinir ang libreng paglayag asin paggamit ni aire sa Indo-Pacific region. Inagad pa man kang kongresista kan 2nd District kan Camarines Sur sa administrasyon na itulod ang tulos-tulos na pagpasar. Kang propostong isinangat sa Kongreso kan Estados Unidos tangaling batawan ng Pilipinas nin $500 milyon kada taon sa laog ning 5 taon para sa modernisasyon kang Armed Forces of the Philippines asin Philippine Coast Guard tangaling mapakusog ang kakayang kaling maidepensa ang nasyon. Ang proposto isinangat bago ang trilateral meeting ni Marcos, US President Joe Biden asin Japan Prime Minister Fumio Kishida. Aram kang kongresista na ang napagkasunduan sa trilateral meeting yung dagdag na military cooperation ng Pilipinas sa ibang nasyon, aron kang Australia sin South Korea, asin pagpakaray sa kondisyon pangkatulinungan asing katatagan sa South China Sea. Paborman si Congressman Elry sa sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang strategic victory ni Marcos sa Washington-Tokyo-Manila Formal Alliance importante sa pagbantilir kan tranquilidad sa Indo-Pacific region sa tao kang agresibong lakdang na ginigibo kan China. Mientras tanto mga tugang, din nagpahuri ang University Juan Bicol University duman sa Albay na makabali sa top 10 sa nagluwas na resulta para sa physician licensure examination na ginibo kan nagtalikod na Abril 7, 8, 14, asing 15 sa maribang lugar sa Pilipinas, kabali duman sa Legazpi City. Sa resulta, nagluluwas na 3,434 ang nag-exam. Alagad Bill 906 na ang nakapasar sa 2024 Physicians Licensure Examination na pinaluwas ang resulta kasugma. Kabali sa top 10, number 10 si Eleka Yem Loma Arcilla, gikan sa Bicol University duman sa probinsya Canalbay. Nakuha man ang top 1 ni Christopher Nino Duani Kamay Mendoza Matias kan Matias sa Asnar Memorial College of Medicine duman sa Cebu City. Ikaduwa si Edison Yuong kan University of Santo Tomas. Number 3 si Ryan Isabelo Palakay Suyo kan Far Eastern University. Kabali si Nicanor Reyes Medical Foundation. Number 4 si Patricia Isabel Diaz Kakayuran kan University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Number 5 James Patrick Pariñas Ocampo kan University of the Philippines Manila. Ikanom si Berhil Jigs Bugwa Enriquez kang University of Santo Tomas. Number 7 si Fatima Erica Santos Vista, University of the Philippines Manila. Number 8 si Erel Paulo Moslares Alia, University of Santo Tomas. Number 8 pa si Pristine Shelty Abiliona Subic kan St. Luke Medical Center, College of Medicine.
Number 9 si Mary Angeli Cardinte Cabañas kang West Visayas State University, La Paz. As in number 10, hali sa Bicol University na si Eleka Yim Loma Arcilia. Balita na sa luwas kang Pilipinas, Gunyan. Nagpautog ni panibagong sanksyon ang Estados Unidos sa Iran. Nasabit ang lakdang kasunod kan missiles as in drone attack ang Iran sa Israel. Sinabi ni US President Joe Biden na ang ginibok ang Iran madara ni matinding tensyon sa Middle East. Target kang bagong sanctions ang mga leaders as in entities na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps, Iran's Defense Ministry as in Iranian government's missile and drone program. Nagtutubod si Biden na maging ansay na mga kalyadong nasyon mapautob maning sanksyon laban sa Iran. Sa baretang sports, sarong house inlet ang itataw kang Philippine Olympic Committee sa sayman na Pinoy athlete na mapuli ning gold medal sa 2024 Paris Olympic. Ini ang tinawan doon ni POC President Abraham Bambol Tolentino. Inot naman ang tinawan ni Tolentino daga asin harong ang sinda 2020 Tokyo Olympic gold medalist weightlifter Heidelin Diaz Naranjo, asin boxing silver medalist Nesty Peticio, asin Carlo Paalam. Dawa si boxing bronze medalist Emir Felix Marcial, tinawan man kang POC nin house inlet. Ang compound kung saan naon ang mga harong kantulong boxers sa Tagaytay City na inapod na Olympic Village. Ini ang Kakampi Network News. Iyan ang mga balita sa Kakampi Network News. Kunyampung aldaw na Biyernes, 19 kang bulan na Abril taon 2024. Mga baretang sa na antabayanan live sa 99.9 DWEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Nakaibaran taduman si Berry Decena, siriban sa 99.3 KM Kakampi Partido. Sa tuwing katabang duman sa mga bareta, sinda Nilo Oriana, sin Dads Prado. Asin man sa BBS FM 91.9 sa Naga City, nagatod ka mga bareta sinda Junel Cuba, Boyet Paderes, Ocas Menda, patinaman si Daryl Banyas. Sa pangaran kay Banyato mga pagiriba sa luwas, sinda Mike Garcia, sin Mike Gravito, Lado Technical Ken Palma. Ang Kakampi Network News, mabalik mga tugang sa Lunes, ninulita sa agapong Sabado, mantabayaran kita sa studio kan BBS FM sa ating mga programa po na alas 6 ng pag-aaga. Sa gula alas 9 ng pag-aaga, kabalit dyan ang programang Probado Serbisyo, Serbisyong Kaforte. Ako si Jun Bernas. Oy mga taga-Kamhay, kita-kit sa alumni sa aga, homecoming sa Camarines National High School. Thank you. Happy weekend. Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS.